Mga sangkay, meron pong bad news sa isang pulis patola. Naalala niyo yung pulis, mga sangkay na naghamon pa po kay PBBM at sa mga general. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Okay, ito ay pasadahan po natin. No? Itong nangyari mga sangkay na problema ngayon ng isa pong pulis patola. Ito po yung pulis, mga sangkay, na hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaggagawa. Ngayon, alamin po natin ang balita tungkol dyan. No? Kasi mayroon pong bad news, mga sangkay, tungkol sa kanya. Okay? Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 road to 2 million subscribers na po. 1.4 million and road to 2 million subscribers na dito sa YouTube. So kung gusto nyong mapabilang sa maraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Eto na nga, mga sangkay. Eto na. Eto na ang nangyari. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Alright? Eto na ang nangyari. Ayon po dito, mga sangkay, QCPD agad na sisimulan ang dismissal proceedings laban kay Fontillas, kay Patrolman. Naku po, dismissal proceedings. So ano ito, mga sangkay? Sisibakin na nga ba? Simulan na ng Quezon City Police District. Sisimulan na ng Quezon City Police District ang dismissal proceedings laban sa isang patrolman na nagpahayag ng kanyang saloobin sa social media tungkol sa politika. Habang nilinaw naman ng otoridad na hindi pa nila pwedeng isailalim sa restrictive custody ang patrolman hanggat hindi pa ito nakababalik sa serbisyo. Okay, ang pagkakaalam ko, mga sangkay, babalik na daw po siya. Ito yung kaabang-abang, yung pagbabalik niya. Ulat ni Ryan Lesigues. We will never tolerate any breach of our duty. Naku po, ayan na sir, yan ang nga ba sinasabi ko. Nasobrahan kasi sa angas, mga sangkay di ba? Nasobrahan sa angas Eh ngayon, alam nyo guys, ang naawa ko dyan, yung pamilya po niya mismo. Naawa po ako dyan, mga sangkay. Bakit? Siyempre, yan po yung unang apektado ngayon. Stress na po yan ngayon, mga sangkay. Baka nga umiiyak na po yan sa pinaggagawa niya To stay apolitical, and we will serve with honor. Rest assured that accountability and public trust remain our top priority. Okay? Agad sisimula ng Quezon City Police District o QCPD ang dismissal proceedings laban kay Patrolman Francis Steve Fontillas. Nako po. Ito ay kung tuluyang hindi na nito asikasuhin ang kanyang pagbabalik serbisyo. March Pero, ang pagkakaalam ko, babalik na daw po siya Yan po yung aalamin natin. Ano ang mangyayari, mga sangkay, sa kanyang pagbabalik? 5 nang mag-file ng emergency leave si Fontillas mula March 6 hanggang 19. Hindi ito inaprobahan, pero itinuloy pa rin ito ang kanyang leave dahilan para ideklara siyang AWOL. Naku po. O, ayan ha, malinaw, mga sangkay. So, awol daw pala ito. Galing po mismo sa mga kabaro niya, mga pulis ito. Yung pong sinasabi natin na magtutuloy-tuloy yung kanyang awol case, that will tantamount to a grave offense. And kasama na nga po nga dyan, kasama na po yung requirements na yan para makapagsampa tayo ng summary hearing proceeding sa kanya, administrative case, para ma-dismiss po siya sa serbisyo. Naku po. Mar- Bad news, pare koy. Bad news ito, no? Kawawa talaga dito yung pamilya nito. Alam nyo, nauna kasi talaga yung yabang Diba? Actually, dapat pag pulis ka, pag sundalo ka, dapat nananatili kang kumbaga sumusunod ka sa commander-in-chief mo Sumusunod ka kasi, ito ang nangyari tuloy, mga sangkay, nakikisaw-saw na po siya ngayon sa politika. Diba? Nakikisaw-saw na po siya, nagbibigay po siya ng komento. Maraming sinasabi pa po niya, mga sangkay, aba, kung mali ang utos sa akin, kahit si Bongbong Marcos ka pa. Kita niyo, mga sangkay, wala na pong galang, di ba? Doon may punto siya, pero hindi mo kailangan ipagsabihan.
Diba? Ngayon mga sangkay, eto, tingnan natin. March 11, inilipat na siya sa DMDU ng QCPD. Nitong March 12 nang magsimulang mag-ingay sa social media si Fontillas March 12. matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Ayan na, pulis ako, hindi mo ako pwede utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali. Oh, ayan na ha. Actually, may punto naman siya. Pero gaya ng sinabi ko, hindi mo kailangan i-live yung mga kung ano mang prinsipyo mayroon ka. Lalong-lalo na, ang pinag-uusapan dito is politics. Dapat non-partisan ka. Eh ngayon, diba, anong ginagawa mo? Hindi ako susunod sa kanya, kahit tanggalin niya akong pulis. Kinabukasan, Yan ang hamon niya, kahit tanggalin. Eh, ang problema, parang ang nakikita niya mga sangkay, mali si PBBM sa mga utos. Mali ang Commander-in-Chief. So ngayon, anong ilulugar mo? Saan ka lulugar? Diba? March 13, agad nagsagawa ng home visitation ng QCPD para isilbi sa kanya ang return to work order. Nilinaw naman ng QCPD na hindi pa nila maaring maisailalim sa restrictive custody si Fontillas hanggat hindi pa ito nakakabalik sa active duty. Pero patuloy daw nilang minomonitor ang kilos at galaw ng pulis, lalo na sa kanyang social media. Nako. Isang dilemma natin because we are finding ways na kung meron siyang maipost na pwede nating inquestable offense, we will arrest him. Nako. Nag-aabang pala ngayon sa social media yung mga pulis. Kasi kapag ka nagkamali po siya ng post, magkakaroon po, baka umabot sa punto na arestuhin na po siya. So good luck kay Sir Puntillas. So yung mga previous statement na previous na ano niya was done way before. So hindi saklaw dun sa reglementary period na pwede namin siya because that's why we have filed regular filing dun sa inciting sedition. Si Fontillas ay sinampahan ng PNP ng kasong inciting to sedition. Mahigpit kasing ipinagbabawal sa mga pulis ang magpahayag ng kanilang saloobin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika. O, di ba? Mahigpit na ipinagbabawal sa mga pulis, mga sundalo. One time nga, mga sangkay, may nag-comment sa isang, political opinion sa social media. Isa pong sundalo. Ngayon, kinumpronta ko siya. Nag-comment ako, Sir, active soldier ka pala. Hindi na po siya nag-reply. Alam na po niyang ibig sabihin nun. Diba? Alam niya na po ang ibig sabihin nun. Eh kaso, matigas talaga ang ulo na ito eh. Pumapalag eh. Kahit pangaraw presidente. Bukod dito, ay 5 administrative cases pa ang naisampara ng QCPD laban sa pulis. Nako. Taong 2023, nang makitaan ng pulis ng erratic behavior at mood swing kaya't isinilalim ito sa medication. Nako. Ano yun? May mental health problem? Pero tila bumabalik daw ito ngayon dahilan para i-request ng kanyang commanding officer na muling isailalim sa neuropsychiatric exam si Fontillas. Ayan na ha. Merong mga significant changes sa mood, emotional outburst, and then this could further disrupt the normal functioning in the workplace. So ito po yung nag-compel sa office yung kanyang commanding officer to request for neuropsychiatric examination. Ang problema, hindi daw ito nagpasailalim sa pagsusuri. Nako po. Ayun lang mga sangkay. Sabi niya, alam ko na tong exam na to. Aha. Paulit-ulit ko na tong kinukuha na to. Alam ko na nga ang mga nakasaad dito. Nak. So mukhang may problema po talaga mga sangkay, no? Mukhang may problema. Tingin ko lang ha. Tingin ko may problema po talaga itong taong to. Biruin nyo mga sangkay. Kaya niya po pagsalitaan yung mga nakatataas sa kanya. Alam ko na ang exam na ito, bakit pa ako mag-i-exam? Eh nakikitaan nga nila mga sangkay ng problema pagdating po sa mental health, di ba? Sa pahayag iginit din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na walang lugar ang political bias sa pambansang pulisya at hindi maaring magamit ang organisasyon sa personal
o political agenda. Taong 2021 nang makapasok sa PNP si Fontillas. Mula dito, Batang-bata no? Sayang ka, pare. So, masasabi ko lang sa inyo, ngayon, sir, good luck. Good luck po talaga. Good luck na lang and God bless. Ano bang inyong opinion, mga sanggay? Just comment down below. Ay, nako po, ewan ko. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.